contempt na ng Senate Blue Ribbon Committee panel si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez bunsod ng kanyang pagtanggi tungkol sa mga tanong na may kaugnayan sa pagsusugal sa mga kasino. Ito ay sa kabila ng ebidensyang nagpapakitang gumamit siya ng alias, nagmamay-ari ng mga luxury car at nanalo o natalo ng milyong-milyong taya sa kasino na hindi naayon sa kanyang 70,000 pesos na buwan ng sahod. Kaya naman nagtulay ito sa pagmosyon ni Senator Erwin Tulfo para sa contempt order na sinegundahan ni Senator Jinggoy Estrada dahil sa very obvious sa anilang pagsisinungaling ni Hernandez. Una nang dinismiss ng DPWH sina Hernandez at kanyang among si Bulacan 1st District Engineering Office Head Henry Alcantara kasama ng iba pang opisyal matapos matuklasan ng internal investigation na nasa 15 non-existent o missing flood control projects ang karamihang nasa jurisdiksyon ng kanilang District Engineering Office. Sa kaugnay na balita, matapos sampahan ng contempt sa Senado ang engineer ng DPWH na si Bryce Erickson Hernandez, kanyang isiniwalat sa Kongreso ang ilang senador na sangkot sa anomalya ng flood control project. Matatandaang nagtanong pa si Senator Jinggoy Estrada kahapon kung may kasamang senador sa anomalya at tumanggi si Curly Discaya habang pabirong nagpahayag si Senator Rodante Marcoleta na safe na siya. Kaugnay nito, ito ang ginamit na panimula ni Hernandez na isa dito ang nasabihang safe na nangangahulugang dawit si Estrada at idinagdag pa si Senator Joel Villanueva. Anya, nagbaba ng 355 million pesos si Estrada sa mga proyekto sa Bulacan at hiniling niyang 30% lang ang commitment dito. Dito kanyang lininaw na ninais niyang isawalat ang anomalya matapos ng kanyang pagkadetana. Samantala, bukod sa mga isiniwalat na pangalan ng mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon panel nitong Lunes, ilang katiwalian din ang isiniwalat ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor. Narito ang detalye. Ilang mga katiwalian sa flood control projects sa Oriental Mindoro ang isiniwalat ni Nawan Governor Homerlito Dolor sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni former Chair Senator Rodante Marcoleta nitong Lunes. Sa kanyang presentasyon, kanyang iginiit na hindi nasunod ang master plan ng probinsya sa kabila ng higit 30 billion pesos na pondong inilaan dito. Ilan sa mga nakita niyang problema ay ang hindi akmang disenyo, overpriced, substandard at hindi pagsunod sa sheet files na nilagdaan sa Department of Public Works and Highways. Pagsasalaysay niya, gabi sila nagbabaon ng sheet files para maitago sa tao ang kanilang hidden agenda. Ilan sa mga construction firm na kanyang nabanggit na sangkot sa substandard na proyekto sa lalawigan ay ang St. Timothy Construction Company at SunWest Group Holding Company Incorporated. Kaya't lubos ang kanyang panghihinayang sa mga proyekto. Ang dala ko po dito'y pag-asa na sana sa pamamagitan po ng komiting ito at ng direktiba ng Pangulo ng Pilipinas and with the assumption of Secretary Vince Dizon, matitigil na po ito. Secondly, na yung pong dapat proseso sa ilalim ng batas na ang mga proyektong tulad nito ay ikinukonsulta sa ilalim ng Sections 25, 26, and 27 ng Local Government Code para sa mga lokal na halal at lokal na sanggunian ng bawat lokal na pamahalaan. At ang ikatlo po sana, na naway ang mga proyektong may gantong klaseng halaga ay dumadaan sa pagsusuri ng Regional Development Council at kung ano man po ang ininturso ng mga local government units at ng Regional Development Council, yun ang ilagay lahat sa NEP at kung ano man po yun at kung may pagbabago man, handa po ang mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa pambansang pamahalaan para sa atin. Buwis po ito ng mamamayan. Samantala, isa sa 15 contractors ang humiling naliliban sa pagdinig bunsod ng personal reasons.
Habang wala rin ang presensya ni Public Works and Highways Chief Vince Dizon dahil sa pagrebisa sa 2026 budget ng kagawaran. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon ng Kamara tungkol sa maanumalyang flood control project, ilang mga senador naman ang lumutang ang pangalan sa pagsisiwalat ni ex-DPWH Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na na-cite in contempt nitong Lunes ng Senate panel. Kabilang sa mga senador na kanyang kinanta ay sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Sa kabilang banda, kasalukuyan pang binubuo ng palasyo ang composite team para sa independent commission na mag-iimbestiga sa umano'y mga katiwalian sa flood control project sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos namang ibulgar ng mag-asawang Diskaya ang umano'y anomalya sa flood control projects, inalmahan ito ng mga nabanggit na mambabatas. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Lumalim ang usapin sa Senado matapos ibulgar ng mag-asawang Diskaya ang pangalan ng mga opisyal at mambabatas na umano'y nakinabang sa flood control projects. Ngunit mariin itong itinanggi ng mga inakusahang kongresista at binatikos ng ilang opisyal ng pamahalaan. Matatandaang binulgar ng mag-asawang kontraktor na sina Pacifico Curly Diskaya at si Sara Diskaya ang umano'y pagkakasangkot ng ilang kongresista at opisyal ng gobyerno sa maanumalyang flood control projects. Sa kanilang joint affidavit, iginiit ng mga Diskaya na may mga pangalan ng mambabatas na ginagamit umano bilang koneksyon para sa komisyon mula sa mga proyekto. Kabilang sa kanilang binanggit ay sina Ako Bicol Representative Saldico, Quezon City Representative Arjo Atayde, Pasig City Representative Roman Romulo at Aga Party List Representative Nicanor Briones na bukod pa sa iba pang opisyal. Mariing tinanggi ni Representative Saldico ang alegasyon at sinabing walang batayan, politikal at hearsay lamang ang mga paratang. Binigyan din niya na ang 2025 General Appropriations Act ay dumating sa tamang proseso at nilagdaan mismo ng Pangulo. Ayon pa kay Con, nakabinbin ang ilang kaso tungkol sa 2025 budget sa Korte Suprema at Ombudsman kaya't limitado ang kanyang pahayag. Sa pahayag naman ni Representative Arjo Atayde, idiniin niyang hindi siya kailanman nakikipagtransaksyon o nakinabang mula sa mga kontraktor. Samantala, si Representative Roman Romulo ay mabilis na naglabas ng tugon at tinawag na not true ang akusasyon laban sa kanya. Mariin din ang pagtanggi ni Aga Party List Representative Nicanor Briones at sinabing sisimulan na ang pag-file ng kaukulang kaso laban sa mag-asawang Diskaya. Ayon pa kay Briones, hindi siya papayag na sirain ang kanyang pangalan at pagkatao na matagal na niyang iniingatan. Sa gitna ng akusasyon, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sasabi-sabi ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dito kanyang tinulugsa ang paggamit umano ng hearing para sa politikal na paninira imbis sa pagtutok sa katotohanan. Nagpahayag din si Pasig City Mayor Vico Soto ng pagdududa sa testimonya ng mag-asawang Diskaya at sinabing may maraming inconsistencies sa kanilang pahayag. Hinala pa ni Soto na posibleng naglalayong maging state witnesses ang mag-asawa upang makaiwas sa pagkakakulong. Bahagi naman dito ng Malacanang na bukas silang bigyan ng proteksyon ang mga Diskaya laban sa posibleng banta sa kanilang buhay. Gayunpaman, iginiit ng palasyo na dapat ilahad ng mag-asawa ang buong detalye at hindi maging selective sa pagbibigay ng impormasyon. Samantala, nilinaw ni Curly Diskaya sa Infracom hearing ng Kongreso na wala siyang direktang transaksyon kina Saldico at House Speaker Martin Romualdez. Bagamat kanyang iginiit na palagi itong nababanggit ng mga konektadong politiko na aniya'y pinakukuhanan na umano ito ng mga pangalang nabanggit. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang ulat, 5 kaso ang isinampa ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Commission on Audit o COA laban sa mga kontraktor na sangkot sa anomalya sa flood control project sa Bulacan kamakailan.
Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang mga kontraktor na nasasangkot na papatawan ng kaso ay ang St. Timothy Construction, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Formal na itong inirekomenda sa Office of the Ombudsman alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang ahensya at panagutin ang mga tiwali na sangkot sa korupsyon at sa buwatan sa flood control projects. Samantala, magpapakalat ng 2,550 na kapulisan ang National Capital Region Police Office bilang paghahanda sa darating na Black Friday protest. Tunghayan ang ulat mula kay Joey Rodriguez. Mahigit sa 2,550 na kapulisan ang ipapakalat sa darating na Black Protest ngayong Biyernes sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ito ay bunsod ng laban kontra sa mga korap na opisyal ng gobyerno at mga contractors na dawit sa anomalya ng flood control project sa bansa. Ayon kay NCR Police Officer Spokesperson Police Major Hazel Asilo na ito ay sakaling kulangin ang naturang puwersa mula sa iba't ibang distrito bilang paghahanda sa tinaguriang Black Friday protest. Kasi hindi po natin alam kung yung mas mabuti na po na mas marami tayong nakaredy kesa po kukulangin tayo. Nakahanda na umano ang puwersa ng NCRPO kabilang ang miyembro ng Regional Mobile Force Battalion na ide-deploy sa Mindiola, tanggapan ng DPWH, Senado at Batasan Complex kung saan posibleng isagawa ang mga protesta kaugnay ng bilyon-bilyong pisong nawawala at palpak na flood control projects. Babantayan din ng kapulisan ang bahagi ng EDSA People Power Monument na posibleng puntahan ng iba't ibang grupo. Halimbawa po na hindi sila madala sa pakiusap, binigyan po sila ng at least 1 hour para i-dissolve yung kanilang grupo. Ngayon po kung hindi po sila makikinig doon sa pakiusap ng ating mga personnel, yung ating mga CDM na nandun, is maaari po silang ibuwagin agad-agad. Ayon naman sa Catholic Educational Association of the Philippines, dapat gawing reforma ng mga Pilipino ang kanilang galit laban sa korupsyon at dapat palakasin ng Kongreso ang mga batas na nagpoprotekta sa mga whistleblower at gawing kriminal ang kapabayaan sa mga pampublikong serbisyo. Anila kailangang maging transparent ang gobyerno at maging mabilis sa pagpaparusa sa mga korap na opisyales at mga kontratista. Sa ngayon ay wala pang formal na request ang mga lokal na pamahalaan at PNP para sa paglulunsad ng Black Friday protest. Kaya sinisiguro na nakahanda ang pambansang pulisya. Ako si Joey Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailang nasagip naman ng Bureau of Investigation Human Trafficking Division at NBI Regional Office ang 5 menor de edad sa sexual na pang-aabuso sa Ormoc City, Leyte. Ang unang biktima ay 15 taong gulang at sinisend umano ng kanyang suspect na ina sa messenger ng isang lalaking Amerikano ang mga masiselang litrato nito. Sa parehong lalawigan naman, nasagip ang 4 na batang babae edad 3, 7 at 8 taong gulang. Agad namang inaresto ang ina na napag-alamang suspect din sa pagkuha ng masiselang videos ng mga biktima. Kakasuhan ang mga suspect alinsunod sa Republic Act No. 1193 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation Against Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Susunod sa News Force. DSWD na mahagi ng AIC sa mahigit 1,000 senior citizens sa Quirino Province. Pilipinong pari sa US, itinalaga ni Pope Leo XIV bilang auxiliary bishop. Trump nag-deploy ng National Guard troops sa Chicago sa kabila ng violent crime surge. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.